Hello guys, dito ngayon sa gasolinahan. May lakad ako. Oh, what pump is that? Pump 3. Yes, please. Thank you so much. You too. See ya. Hello guys, welcome sa aking munting YouTube channel. Kumusta? Pagasolina ako. Nagkarga ako ng gas. $40. Kasi may pupuntahan akong lugar. Buti-buti yata yung tawag. Buti-buti National Park. Biglaan lang din. Naisipan ko lang na maglibot. Kasi naiinip ako sa bahay. Kung bago pa lamang dito sa akin channel, ako nga pala si Kuya Ray, isang OFW. Welcome sa aking munting YouTube channel. In 300 meters at the roundabout, take the second exit and stay on Manning River Drive. So biglaan lang tong lakad ko na to. At pasado alas 3 na rin ako umalis ng bahay. And as per Google Map, nasa 55 minutes yung biyahe papunta dun sa may Buti-Buti yata yung tawag dun. Buti-Buti or Buti-Buti National Park. And darating siguro ako dun mga 4:30. Kasi kasalukuyan ang oras na is 3:34. Pero baka magbago yung isip ko kasi medyo malayo-layo ng konti yon. Baka dito na lang ako banda sa Forster. Medyo malapit-lapit. So guys, dito na lang ako nagpunta sa Forster Beach kasi medyo matagal pa yung biyahe papunta dun sa Buti-Buti yata yun. Buti-Buti or Buti-Buti. So dito na lang ako sa Forster Beach. Mas malapit kasi ang biyahe pa magmula rito hanggang doon sa pupuntahan ko sana is 17 minutes. So matagal-tagal pa rin yun. So dito na lang tayo. Turn right onto West Street, then turn left onto Head Street. Cancel na natin to. Walang bakante. So dito na lang tayo sa gilid magpa-park.
Yun doon sa malapit. Although malapit lang din naman to. So andito na ako sa Forster Beach guys. Hindi na ako tumuloy din sa bote-bote. Dito na lang tayo. Maliligo tayo sa swimming pool. Yan, medyo marami din yung naliligo. Medyo malakas yung hangin guys, and medyo marami din naliligo. Lakas ng alon sa dagat oh. Pero maliligo tayo kahit na malamig, mahangin. Yun yung purpose kaya ako naglibot pumunta sa lugar na to. Sobrang malakas yung hangin. And kung mapapansin nyo, malakas din yung alon. Pero may mga naliligo pa rin sa dagat. Pero tayo, dito lang tayo maliligo sa swimming pool. Yun o, lakas na hangin. Halos pa rin yung sombrero. So ayan guys, nagpahid muna ako ng sunscreen. Yun. Para hindi tayo magkaroon ng sunburn. So yun guys, bali napaka common talaga ng swimming sa kanila dito. Kahit yung may mga edad na, talagang mahilig pa rin sa swimming. Makikita mo yung iba rito talagang naka swimming attire kompleto, merong para sa ulo, may goggles, tapos yun naka underwear, tapos meron pa silang nilalagay dito sa paa para siyang ano ba tawag doon, yung ginagamit ng mga swimmer na nilalagay dito sa paa, parang para siyang shoes na pang swimming talaga. Tapos yan, dami naliligo na ngayon dami nagdatingan. Lakas ng hangin. Pag umahon ka, talagang random mo yung lamig. Ay, nagpa-practice na swimming. Medyo may edad na yan, pero malakas pa lumangoy. Talagang ano pa siya, swimming attire kompleto, may goggles, meron din parang sombrero sa ulo. Talagang itsurang swimmer. Ayun pa yung isa, medyo may mga edad na mga yan.
Okay na siguro yun, ilang minuto na rin, mga kalahating oras na yata ako mahigit naliligo. At ayan, lumalakas lalo yung hangin eh. Pero hindi naman ramdam yung lamig kapag naliligo ka. Kahit ngayon na nakaahon ako, malakas yung hangin, hindi ko masyadong ramdam yung lamig. Kasi mataas pa rin yung sikat na araw. Bali alas 5 na pasado. Pero yan, dami pa rin naliligo. At ayun nga, tirik na tirik pa rin yung sikat ng araw. So magbabanlaw lang ako, tapos magbibihis, tapos try natin mag-ikot-ikot dito sa area. So bali dito ako maghanap guys, magbabanlaw. Ito yung isang kagandahan dito, may mga ganda silang ano, public shower, toilet, may sink na rin. So magbabanlaw tayo. Dala akong safeguard. Safeguard. Nalaglag pa tong damit na isusuot ko. Nalaglag sa lapag. So bali ito na lang ulit susuot ko. Yung damit na suot ko pagpunta rito. Walang ya. Buti na meron silang ganito para yata sa bata to. Pag magpapalit ka ng diaper, meron silang patungan ng bata. Tapos yan, may mga bin. Yung nappy disposal. Uy, tamang-tama, may plastic. May plastic para sa short. So tapos na ako guys. Labas na tayo. Nangitim ka agad ako. Isang ligo lang sa tabing dagat eh, nangitim ka agad. Pero kapag magpapaputi ka, aabutin ng taon para lang pumuti ka. So ayan guys, dito na ako sa kotse at nakakaramdam ako ng gutom. Buti na lang nagdala ako ng mga pagkain, piyaya, tapos chichirya, tapos isang nabisco. Naggutom ako. Di pa pala ako nakakapag-ahit. Mahaba na naman, bilis humaba ng bigote tsaka ng palbas. Kada ahit 2 o 3 araw lang, mahaba na naman. At ito, may baon din akong tubig. Ito yung nabili ko sa Woolies na naka half price. Dating $21, naging na lang 10.50. Tapos 24 hours yung tinatagal nung malamig na tubig. Tapos kapag mainit naman 10 hours. Kaya ito yung binili ko. Ding dong. Papapakin natin habang nandito tayo sa kotse. So yan guys, punta tayo dun sa dun sa taas. Merong viewing deck dyan sa may bandang kaliwa dyan. So pupuntahan natin. Doon tayo tatambay habang namapapak ng chichirya.
Ding dong. May lumalapit na magpie guys. Nakita yata na ano, kumakain ako ng chichirya. Tingnan natin kung lalapit kapag binatahan natin ano. May lumapit oh. Dami oh. Magpie. Lang yan, nagulat pa ako dito sa isang to. Andito na pala sa taas ng ano, pintuan ng sasakyan, nag-aabang ng pagkain. Oh. Nagulat ako pag angat ko ng ulo ko, putik nandiyan pala sa taas. Dami nila dito mga magpie. Medyo nakakabahan din ako dito kasi ito yung ano eh, yung parang may napanood na hindi ko alam kung totoo yun eh. Yung may isang babae tinuka sa mata, tanggal yung mata eh. Hindi ko alam kung totoo yung video na yun. Pero kung titingnan mo naman sila ng malapitan, oh, ayan, hindi naman sila agresibo. Bali yung isa na yun, medyo ano pa yung bata-bata pa. Mahahalata mo siya kapag bata pa yung isang magpie, kapag yung balahibo niya hindi pa kagaya nito na ano, masyadong maitim. Yung kasi medyo ano pa, kahit yung dalawa ron no, hindi pa masyadong, medyo may pagkaabo pa yung ano nila, balat, balahibo. Try natin abutan tong isang to, yung malapit sa akin. Di naman sila agresibo guys. Di na matanggal, hinawakan ko mabuti. Oh, kagat tukain mo na, nahiya ka pa eh. Oh, kinuha tuloy ng isa, pahiya-hiya ka pa si. So yan guys, may nakalimutan yata ako dun sa ibaba, sa may shower room. Wala yung ano, wala yung shades.
Wala rito. Naiwan ko yata doon sa pinagbanlawan ko kanina. O di kaya doon sa may ano, sa may table, doon sa may labas bago ako magbanlaw. Wala rito sa loob eh. Ayun nga, botang hindi ko makakita. So tatry natin balikan. Baka nandun pa yun. Tingnan natin, hanapin natin. Sana andun pa. Wala sa isip ko. Susuot ko sana kasi lalabas sana ako dun sa may mismong viewing deck. Kaso hindi ko makita. Hindi ko lang sigurado kung nandun pa ngayon. Hindi na rito. Pwede naman magpag dito. Ay naku, sana andun pa. Sayang din yun. $11 din yata yun sa Kmart. Wala na. Dito ako naligo, nagbanlaw. Wala rito. So ayun guys, wala rin sa pinagbanlawan ko kanina na shower room. Wala rin doon sa table. Yun lang. Nawala nga akong shades, sunglass. Nakakuha nga ako ng plastic kanina sa shower room para dun sa basang short. Nawala naman yung aking sunglass. $11 din yun. Sayang. Wala talaga rito eh. Ay nako. Sayang. Wala talaga rito. So yun, nawalan tayo ng sunglass. Hindi ko maalala kung saan ko nilapag kanina. Kasi nung umahon ako sa swimming pool, sinuot ko pa yon bago ako pumasok dun sa shower room. Nag-stay muna ako dun sa may parang, ang tawag dun sa may area na yun, yung may ihawan, may table dun eh. Nilapag ko muna yung mga gamit ko dun kanina. So possible dun ko nilapag sa table, tapos di ko na naalala na kunin. Kasi dun lang sana ako magbabanlaw sa labas. Kaso chinek ko muna kung may shower room doon sa may toilet, kung may kasama ng shower. Meron naman, so doon ako nagbanlaw. Tapos pagkuha ko doon sa table nung itong bag, tapos yung sandals, tapos yung tuwalya, malamang di ko nga nakakuha doon sa table. Pinatong ko ron. Sayang ang $11. So bibili na lang ulit tayo panibago. So balik tayo doon sa taas. Di pa ako nakapagkuha ng video doon eh. So ayun, dami pa ring magpie guys. Yung iba nag-abang ng pagkain habang kumakain ako doon sa kotse. Tapos yung isa na yun, agila ata yun. Tapos yun naman, yung lumilipad na yun, uwak. Ah hindi, magpie din pala yun. Ayun o, yung tatlong magpie. Ayan yung sinasabi ko, agila. Bata pa. Hindi sila mailang sa ano, hindi sila mailap sa tao. Hindi basta-basta lumilipad. Basta wag mo lang silang istorbohin, bubugawin.
So bale ito yung pinaka viewing deck dito guys. So baba tayo dun sa may ano, sa may beach. Yan, dahil nawala yung aking sunglass, medyo masakit sa mata yung sinag ng araw. So kanina yung niliguan natin, Forster Beach. Ibang beach pa to. Tapos siya may mga tao, may ilang tao doon sa baba. Parang dito masarap mag fishing. Napuntahan ko na to dati isang beses, pero hindi rin ako nagtagal kasi nung time na yun tanghaling tapat yata. Sobrang tirik nung araw, sakit sa balat. So punta tayo dun sa baba. Nagugulat pa ako rin sa uwak na rin walang yan. Ang laki nitong isa na to. Quack, quack. Ang laki nito. Quack, quack. So dun sa area na yun merong upuan, may nakatambay. Hindi pa ako nagawiran try natin puntahan. Ang daming lumilipad na uwak So bali ang oras nga pala ngayon guys 6:30 yan guys. Hindi ko lang na-adjust. 5:30 sa relo pero late ng 1 hour kasi hindi ko na siya in-adjust nung nag daylight saving. May daan ng pangisa ron paakyat. Wak! Wak! Ay may isda. Yun yung kinakain niya isda Yun Ano kaya to? Inaanod lang dito. Tinangay siguro nung nag low tide. Ay hindi, nag high tide pala. Tapos nung nag low tide hindi na siguro nakabalik sa tubig. So punta tayo sa may area na yun. Tingnan natin kung ano yung meron doon, kasi hindi pa ako nakapunta ron. Last time kasi dyan lang ako, dyan sa mga batuhan na yan. Lakas ng alon guys. Yung agilaw, yan yung nandun kanina
Ano kaya meron dito? Nabusog na ako dun sa ano, chichirya, dingdong, tsaka yung piyaya. Doon tayo galing guys, sa taas. Ano din yata to? Park. Ganda, dito ka tatambay pagka ano, palubog yung sikat ng araw, sunset. Residential area pala, pero parang may park. Park na park. Ayun o, may playground. Common sa kanila yan guys, yung tabi ng beach lagi merong katabing playground para sa mga bata. Pero walang naglalaro, 'di ba? Kung sa Pilipinas yan, nako, hindi mawawalan ng bata yan. Tapos yung mga ganito kagandang lugar, malamang hindi rin mawawalan ng tao. Yun, maganda maglaro dun, oh. Tapos yan may ano, tubig refilling station, bottle refill station. Tapos ito naman guys yung ihawan. Yan. Tapos tapos may tambayan na ganito, magdadala ka lang ng ano, dadala ka lang ng pagkain. Tapos to, sayang to, 10 cents, sayang, dalhin natin yan. Ayun, no, kita nyo nagre-refill ng tubig si Manong. Ganda ng playground, oh. So tingnan naman natin kung ano yung meron dito. Parang ano lang din, viewing spot lang din. May mga upuan, ayan, may table. Tapos ang view mo dagat, pa, diba? Nakaka-relax. Doon nakaparking yung sasakyan guys sa taas. Medyo malayo-layo rin yung nilakad ko. Tapos meron parang pasadya dito na ano, daanan papunta pa. Tapos yan, oh, merong ano, shower. Yun yung isang kagandahan dito guys sa Australia. May mga shower, tapos public toilet, tapos meron ganun sa pinadaanan natin, playground. Lahat yun guys free lang nagagamit. Maski yung kanina sa niliguan ko, yung shower room dun, libre lang din yung paggamit doon. Balayan guys, so public toilet. Hindi mo kailangan magbayad. Ganda rito. Dito maganda mag bisikleta.
Yan o. Tingnan natin yung loob. Yung pareho dun sa ano. Ito toilet lang. Walang shower. Ito meron yata. Wala. Toilet lang din. Tapos ano, may mga tissue. Puro bakante. Silipin lang natin yung loob. Toilet. So walang ano dito, walang shower room na kagaya nung pinagbanlawan ko kanina. Tapos siya may faucet para sa aso. So bali yun lang yung pinaka shower pag gusto mo magbanlaw after mo maligo sa beach. Yun, nagbabike si ano, si ate. Dito nga masarap magbike kahit na buhangin yung dadaanan mo, maganda pa rin magbike. Tapos ano, may mga pine tree. Gaganda ng bahay dito. Mga naka second floor. So bale yan guys, alas 6 pasado pero mataas pa rin yung sikat na araw. Tingnan natin to, parang maganda yung view dito. Daming mga upuan, no? Tencent, sayang to. Sayang. Mag-iipon ulit tayo. Nung nakaraan, diba napanood yung video ko nung nag-return ako ng mga bottle na naipon ko. $9.90 ako. Si Neneng tumatakbo. May pasadya pang daanan sa baba guys, oh. Tapos ang astig nung rock formation, oh. Parang sinasalag niya yung tubig, yung alon. Dahil na nalakad ko nandun yung pinagparkingan ko. Parang itong area na to pwede rin paliguan. Pag ganyan yung tubig, ganyan lang kababaw. Pero pag nag high tide siguro hindi siguro safe na liguan. Hanggang doon pa pala yung ano, pwedeng lakaran. Tapos pwede siguro umakyat doon sa pinakataas ng bundok na yun. Kaso hindi na tayo pupunta rin, masyado na malayo. Ganda. Ang ganda. Boom, lakas ng alon. So babalik na tayo sa kotse guys. At baka umuwi na rin ako kasi 6:45 na ng gabi. Ganda talaga ng lugar na to. Tapos dyan ka nakatira. Tapos pagising naman sa umaga, tambay ka sa veranda, magkakape. Tapos yung view mo yun, diba? Sarap. Ang sarap tumira dito. Bakit pala ako dito sa Damuhan dumaraan? Kasi may masasalubong. Para hindi natin sila makuha ng video ng nakaharap kasi baka masita tayo. Kaya
ano rin, pinapangarap ko rin na magkaroon ng mas malaking sasakyan. Yung pwede kang maglagay ng bisikleta para kapag yan, maglilibot ka na ganito, karga mo na sa kotse yung sasakyan, tapos pag gusto mong pumunta sa mas malayong lugar na nakabike lang, pwede. Kagaya yung ginagawa na nakabike hanggang doon sa dulo. Mas malayo pa sana yung mapupuntahan mo kapag nakabike ka, kasi may pasadya naman na ganito mga daanan. Masarap maglakad-lakad dito kasi mahangin, tapos ganyan yung senaryo, maglalakad ka palubog yung sikat ng araw. Hindi ko lang kasi kabisado kung paano yung papunta rito sa area na to nung nakakotse ka, kasi doon may parking area. Yun yung may nakapark na sasakyan na yun, dalawa, parking area yun. Hindi ko alam kung kapag doon ka manggagaling saan yung daan papunta yan nung nakakotse, para mas maganda sana kung dyan ka magpapark, tapos dito ka na maglalakad. Eh wala, no choice tayo, bumaba tayo dun sa galing sa taas, dumaan tayo dyan sa gilid ng beach na yan, yung buhanginan, para makapunta rito. Yun, medyo ramdam ko na rin yung lamig kasi sa hangin nga, ang lakas. Pero mga nakaraang araw kasi, kahit nasa tabing dagat ka, ramdam mo pa rin talaga yung sikat ng araw, masakit sa balat. Pero ngayon lumalamig na. Bali ngayon pala yung last day ng tag-araw, summer. So start na ng autumn, palit na naman ng panibagong klima. Parang buhay pa yata itong isda na to. Buteti yata ito eh. Lumobo bigla. Kanina may impis lang yun eh. Tapos nung tinatangi-tangi at tinutuka-tuka ng tawag yan, uwak, biglang lumobo. Kinain na yung mata, wala na yung mata. Buhay pa nga yata. Wala na yung mata. Kinain na ng uwak. Try natin ibalik sa tubig. Parang buhay pa eh. Kanina nung nadaanan natin, nung papunta pa lang tayo to sa area na yon, maimpis lang to. Kaso nga lang yung mata niya wala na, kinain na ng uwak. Mabubuhay pa kaya to? Ay, nahabol pa rin na uwak oh. Nakita niya bit ko eh. Kaso wala na siyang mata. Nakain na ng uwak. Malamang nung nag high tide nga tinangay sa Pangpang, tapos hindi na nakabalik nung nag low tide. Lapit pa natin doon para kaso lang wala na talagang mata eh. Baka makasurvive pa naman siya kahit na wala na siyang mata. Yung isdang lumolobo kapag pag merong
ano, panganib sa buhay nila, yung biglang lolobo yung katawan. Ayun, tinangay na ng tubig. Kaya naisip ko na parang buhay pa, kasi nga kanina nung papunta pa lang dun, nung nadaanan ko siya, maimpis lang siya eh. Pero ngayon nung pabalik na ako, yan, lumubo na eh. Yan yung isda na lumulobo nga kapag ano, kapag merong panganib sa buhay nila. Kaso tinatangay talaga dito sa Pangpang eh. Eh, naabangan na mawak. Ay, no, may isa pang isda na kinakain ulit. Iagis natin. Wala, hindi na makano, hindi makapunta doon sa malalim kasi nga bloated yung katawan niya. So anong nangyari, inaanod lang siya. Pero kung talagang buhay pa siya, makakalangoy pa sana yun eh. Sana yung isa. Ito po. Oh, ganyan lang yung itsura niyan kanina nung isa na yun. Ganito lang kanipis. Pero pagbalik natin, nung nadaanan natin ulit, lumubo na. Doon yung isa oh. Ayun, palutang-lutang. Wala na siguro talaga, patay na siguro. Pero nagtataka ako bakit lumubo eh. Lumubo pa yung katawan. Ayun yung iso. Wala na nga siguro, patay na siguro sila pareho. Tapos ang nangyari pa doon sa isa, kinain na ng mga uwak yung ano, yung mata niya. Ayun, nasa Pangpang ulit siya oh. So yan, malapit na tayo sa pinagparkingan ko ng sasakyan. Oh, yeah. So ayan yung itsura itong beach na to. Huling pasilip bago tayo bumalik sa sasakyan, sa kotse. Tapos doon tayo nakaabot, yung may pahingahan na yun sa may bandang yun, yung may nakatayo na yun. Kung nakikita nyo sa video, may nakatayo na tao, kulay puti yung damit. So malayo-layo rin yung nilakad ko na yun. So ayan, nalobat na yung battery ng GoPro camera. Ang gamit ko ngayon itong cellphone. Dalawang battery na yung nalobat. Hindi ko na-charge yung isa kasi hindi naman umaandar yung sasakyan. Hindi natin pwedeng paandarin kasi iwanan natin dyan sa parking area. So hindi pa rin siya nagcha-charge. Habang nasa biyahe ko, tsaka siya magcha-charge mamaya.
At ayan, kung mapapansin nyo, lumubog na rin yung araw. Lumubog na yung araw. Dito pa rin yung mga magpay, oh. Tapos nandun pa yung iba. Ganda ng sikat ng araw, oh. Palubog. Kaso hindi kita rito. Siguro sa kabilang side nito magandang mag-abang ng paglubog. You know, agila. Parang may siya, may bit sa niya. Ayun, no, may parang may tangay-tangay. Isda siguro yun. Taas na ng hangin. So ayan guys, nandito na ako sa kotse at i-charge ko na itong dalawang battery ng GoPro. Bali ang gamit ko na ngayon is yung cellphone ko. So i-charge na natin habang nasa biyahe tayo, magcha-charge siya. Tapos ito nga pala yung can na napulot natin. Sayang din to, 10 cents. So lagay lang muna natin siya sa lapag. And then babiyahe na tayo. So ayun guys, hanggang dito na lamang tong video na to. Dito ko natatapusin. At kung nagustuhan ninyo, please like and share para mapanood din ng ibang kababayan natin. At muli maraming salamat. Kuya Ray, see you on the next one. Bye!